Isang mahalagang hakbang ang isinulong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel para tugunan ang lumalalang issue ng pagbagsak ng mga tulay sa buong bansa. Nanawagan siya ng isang investigasyon sa Senado para managot ang mga kontraktor, opisyal ng gobyerno at iba pang mga responsable. Narito ang balita. Nais ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na imbestigahan sa Senado ang mga paulit-ulit na insidente ng pagbagsak ng mga tulay sa Pilipinas na nagdulot ng panganib sa publiko. Sa Senate Resolution No. 1319 na isinumite ni Pimentel, ay pinaimbestigahan niya ang isyong ito na nagsasabing ang patuloy na pagguho ng mga tulay ay nagdudulot ng matinding pinsala pati na rin ng pagkamatay, pagkasugat at malaking pagkalugi sa ekonomiya. Binanggit din ni Pimentel ang mga milyong pisong ginugol sa mga proyekto ng infrastruktura na nauurong lamang. Ang kanyang panawagan ay kasunod ng kamakailang pagbagsak ng Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na itinayo lamang ilang linggo bago ito gumuho. Ang 700 at 70 metrong tulay na nagkakahalaga na mahigit 1.2 bilyong piso ay bumagsak noong Pebrero 27 ngayong taon nang magtangkang dumaan ang isang overloaded dump truck. Mula pa noong 2022, patuloy nang nananawagan si Pimentel ng pagsusuri sa mga tulay na itinayo ng gobyerno at tinukoy ang ilang insidente ng mga tulay na may kapansin-pansing mga problema sa istruktura. Isa pang halimbawa ang pagkabasag ng Magapi Bridge sa Balete, Batangas noong Oktubre 28 taong 2024. Ang tulay ay nag-collapse dahil sa malalakas na agos ng baha at mga punong nahulog dulot ng bagyong Christine. Kasunod nito ang insidente noong Oktubre 29 taong 2022 kung saan ang Bantilan Bridge na nag-uugnay sa Batangas at Quezon ay bumigay dulot ng malakas na agos ng ilog at baha. Isa pang insidente ang nangyari noong Oktubre 20 taong 2022 nang gumuho ang Carlos Romulo Bridge sa Bayambang, Pangasinan. Ayon sa mga ulat, ang insidenteng ito ay dulot ng dalawang overloaded dump truck na lumampas sa bigat na limitasyon ng tulay na nagresulta sa malaking pinsala at pagkasugat ng 4 na tao. Ilan pa sa mga trahedya ay ang pagkabasag ng Borja Bridge sa Bohol noong Hunyo 16 taong 2022 sanhi ng isang dump truck na lumampas sa timbang at ang Luay Clarin Bridge sa Bohol na gumuho noong Abril 27 taong 2022 na nagresulta sa 4 na patay at 18 sugatan. Ang mga insidenteng ito'y ilan lamang sa mga patuloy na problema sa kaligtasan ng infrastruktura sa bansa. Tinapos ni Pimentel ang kanyang panawagan ng investigasyon sa pagsasabing dahil sa mga nasabing insidente ay kailangan ripasuhin ang compliance ng national at local government units at maging ang engineering standards ng mga kontraktor. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.